Bakit nga ba punong-puno ng kahoy na poste ang bangkang ito? Sa unang tingin, baka isipin mong may pinatutuyong damit ang mga mangingisda sa gitna ng dagat. Pero ang totoo, isa itong bangkang ginagamit sa pagpapatuyo ng pusit na karaniwang makikita sa baybayin ng Vietnam. Madalas manatili sa dagat ang mga bangkang ito ng ilang araw, kaya ang mga kahoy na balangkas sa pagkabilang gilid ay hindi lang simpleng lalagyan. Ginagawa nitong parang lumulutang na pagawaan ng pinatuyong pusit ang buong bangka. Kapag nahuli na ang pusit, ang pinakamalaking problema ay hindi kung gaano karami ang nahuli, kundi kung gaano ito kabilis masira. Mataas kasi ang moisture ng sariwang pusit. Kapag nakatambak lang ito sa loob ng bangka, mabilis itong uminit, masira at madurog na nagpapababa sa kalidad at presyo nito. Kaya pagkatapos mahuli, agad nililinis ng mga mangingisda ang pusit at isa-isang isinasabit sa mga kahoy na patungan. Dahil dito, direktang natatamaan ng araw ang pusit at unti-unting natutuyo. Kaya mula sa malayo, parang isang malaking drying yard na lumulutang sa dagat ang itsura ng bangka. Kung walang malaking freezer ang bangka, isa ito sa pinaka-praktikal na paraan para mapreserba ang huli. Kapag tuyo na ang pusit, mas magaan na ito, mas tumatagal at mas madaling dalhin pabalik sa pampang. Pagdating nila sa palengke, hindi na sariwang pusit na madaling masira ang dala nila. Hindi mga pusit na naproseso na at handa ng ibenta sa mas mataas na presyo.